Gustong malaman ni Narada Muni kung sino ang pinakapapaborang devotee ni Lord Krishna. Nagaling na siya kay Indra at ang sabi nito, sa palagay ko ay si Brahma ang pinakapapaboran ni Krishna sa kanya mga devotee. Kanya itong si Narada ay nagpunta kay Lord Brahma at binati niya ito. Lord Brahma, ikaw pala ang pinakapapaborang devotee ni Lord Krishna. Sabing gano'n ni Narada Muni, napakaswerte mo. Ito, ang sagot naman ni Lord Brahma ay, naku, hindi ako. Sa katunayan, napakarami kong offenses kay Lord Krishna. Ngunit napakabait niya sa akin kahit napakarami kong offenses na nagagawa sa kanya. Paminsan ay nakita ko sila, ang cowherd boy, si Lord Brahma at si Lord Krishna na nagpipiknik sa tabi ng Ganges water. At ang ginawa ko ay inilayo ko ang mga baka sa kanila. Gusto ngayon ng mga cowherd boys na hanapin ang mga baka, ngunit pinigil sila nila Krishna. At sabi ni Krishna, ako na lamang ang hahanap sa ating mga baka. Ituloy niyo lamang ang iyong pagkain. Paglayo ni Krishna sa paghahanap sa mga baka, ay kinuha ko naman din ang kanyang mga kaibigan na cowherd boys. Dinala ko ang baka at ang mga cowherd boys doon sa malayong lugar, sa kuweba. Isang saglit lamang yun para sa akin. Ngunit sa oras pala ng dito sa material world ay 1 taon na yun. Nagulat si Krishna pagbalik niya. Wala na ang kanyang mga baka at mga kaibigan. Nag-alala siya, sabi niya gano'n. Alam niya pala kung sino ang bumibiro sa kanya. Alam niya ang lahat. Kanyang sabi niya, kailangan kong gayahin ang itsura ng mga kaibigan ko at ng mga baka upang hindi mag-alala ang kanilang mga magulang. Ganun nga ang ginawa ni Krishna. Kinopya niya ang bawat anyo ng bawat isa sa kanyang mga kaibigang cowherd boys. Pati na ang mga kasuotan nito, ang paraphernalia nito, ang mga habit nito, ang mga pagbibiro, ang paano sila bawat isa kumilos, ang kanilang kulay, ay kopyang-kopya ni Krishna. Pati na ang mga baka, ganun din ang ginawa niya. Kinopya niya ang mga ito. Kanya dumami si Krishna sa iba-ibang anyo ng kanyang mga kaibigan na baka at ng mga cowherd boys. At sa loob ng 1 taon ay umuwi si Krishna sa anyo ng mga cowherd boys at mga baka sa kanilang mga magulang. Kanya naman ang mga magulang nila kung bakit nagtataka sila. Bakit kaya napakamahal na mahal ko tong anak ko ngayon? Bawat isa sa kanila ay nag-uumapaw ang gata sa dibdib. Makita pa lamang ang kanilang anak na baka. Ganon din ang mga ina. Pagka nakita nila ang anak nila, ay tumutulo na ang gata sa kanilang dibdib dahil sa sobrang pagmamahal. Yun pala, nanonood lamang si Lord Balaram at naiintindihan niya kung anong nagaganap. Alam niya na ang bawat isang cowherd boys at ang bawat isang baka ay si Krishna din. 1 taon yun, ngunit isang saglit lamang sa aking oras. Isinoli ko ang mga baka at saka mga cowherd boys na kaibigan ni Krishna pagkalipas ng isang saglit sa aking orasan. At ako ay humingi sa kanya ng patawad. Marami pa akong mga offenses kay Krishna. Naging mayabang ako nang akala ko ako lamang ang nag-iisang Brahma. Yun pala, maraming Brahma sa iba-iba pang universes. At higit-higit pa ang kanilang ulo at muka kaysa sa akin. Ang yabang ko, akala ko ay ako lamang ang Brahma.
Ngunit minsan nga ay pinagsama-sama kami ni Krishna sa kanyang palasyo. At nakita ko merong Brahma na 100 ang ulo, 1,000 ang ulo, 1,000,000 ang ulo. Aba, para akong nadliit talaga. Ang yabang-yabang ko. Meron pa akong isang offenses kay Krishna na hindi ko malilimutan. Sinabihan niya ako na huwag ko na daw uulitin ang pagbibigay ng benediksyon sa mga demonyo. Kanya talagang hindi ako ang pinakapapaboran ni Krishna sa kanyang mga devotee. Lagi-lagi kong nakakalimutan na si Krishna ang pinakamakapangyarihan at kaya niyang gawin ng lahat. Na siya ang aking ama, na siyang may likha sa akin. Ngunit ako'y nagiging mayabang dahil lagi kong lamang nakikita na itong si Krishna ay batang maliit na nakatira sa Vrindavan.